Magandang umaga sa inyong lahat at Happy Independence Day. Regarding naman sa Senado, actually, palagi ako umaattend yan. Masasabi ko lang, kung ano yung maganda, doon tayo sumunod. Kahit kamag-anak ko yan, yung unang speaker, si Alan Peter Cayetano. Yes, kamag-anak ni Alan Peter Cayetano siya. Tayo sa tama. Hindi tayo nakikipag-away at lalong hindi tayo nakikipag-agawa ng upuan. Kita mo, nagbutuhan. Nung una, nanalo sila. Nung pangalawang patawag, yung mga kakampi niya, nawala na. Wala tayong magagawa. Ang voting is number. So, kung makikita mo, kaya naging maganda yung ating usapin sa Senado, yung kabila na hindi naman galit o wala namang personal na galit, kumampi doon sa tama. So ngayon, nakita nyo walang gulo sa Senado at dapat magkasundo-sundo na lahat. Huwag natin sisihin ang ating presidente. Tatay natin yan, ang presidente ng Pilipinas, ama ng mga Pilipino. Nakita nyo, nagkakagulo doon. Si presidente ba nagalit? Correct. Hindi nagalit. Ano sabi? Kung ano yung tama, doon tayo. Kaya kami, nandito ngayon, nagdiriwang kami sa Independence Day na mula pa noong panahon ni Marcos Sr., lahat ng presidente, invited ako dito. Kaya, never dire, siguro, sa record ko, mahirap nang burahin. O, isipin nyo, pagbagsak pa lang ng Marcelo, nakaupo na ako dito. Up to the present until now. Sir, ano masabi nyo sa pagtakas ba ni Robin Padilla yun o nakisabay lang daw si Senator Bato de la Rosa? Alam mo, Robin, magkaibigan tayo eh. Kumpare ko yung mga kapatid mo eh. Kumpare ko si Roy eh. Alam mo naman ang batas. Hindi ka kasi nakikinig sa mga payo ng mga nakakatanda sa iyo. Ang akala mo, pag nakasandal ka sa mga ibang senador, safe ka na. Maling-mali yung ginawa mo. Kapag ka nagpatakas ka na isang kriminal, ano ang tawag sa iyo? Ang magiging kaso mo, harboring criminal. Ang ibig sabihin ng harboring criminal, yung may warrant of arrest, itinago mo pa, imbis na isinurrender mo. Anong klaseng senador ka? Hindi ko ine-expect na gagawin mo yun. Nung araw, nagkakasama kami ni General Bato eh. Member pa nga ako ng Tukhang eh. So, ibig sabihin, sinatahimik natin ang Pilipinas. Pagdating sa Senado, ay kayo kayo nakuna. Nagpaputo kayo ng baril. Wala naman kayong kalaban. Ano nyo sino binabaril nyo? Kapwa ko. Galing ako ng NBI. Huwag mo natin barilin yung ating mga kapatid na nasa ng investigation. Pero mo nananahimik, babarilin mo sa kabila. Mabuti na lang, kalmado ang mga taga-NBI. Malawak ang pag-iisip. Kung gumanti yun, hindi siyempre makakarapunan sa loob. Naging maganda ang desisyon ni Director Matibay. Kalmado lang kayo. Matibag. Si Atty. Matibag. Hindi natin masasabi kung ano yung pwede mangyari. Pero isa lang ang sasabihin ko sa inyo. We must be united. Huwag tayong magkagulo, huwag tayong mag-away-away. Sundin natin ang batas. Okay lang. Sir, ano po masasabi nyo sa kamag-anak mo na si SP Alan Peter Cayetano? Okay. Senador Alan Peter, nung nabubuhay yung tatay mo, matagal kami magkasama. Nagkasama kami. Assemblyman pa lang, magkasama na kami. Pag kumakandidato ang iyong ama, kasama ako. Tumakbong senador, kasama niya ako. Si Pia. So, siguro naman yung pagmumukha ko hindi pa nakakalimutan nila Pia. So, ako naman, siyempre, bilang Cayetano, bilang mamamayan ng Pilipino, hindi ako nagtatago. Kaya nga nandito ako sa independent eh. Ang ibig sabihin ng independent, tayo ay magkaisa. Sino ba naman na magsasama-sama pa? Nakita nyo, hindi ko pwedeng itago na ang pangalan ko ay Cayetano. Kaya ang tawag sa akin yung tiyuhin ko, si Atty. Rene Cayetano, pamangkin. Yung asawa, si Tita Sandy, madalas ako sa bahay nila. Nung namatay si Don Pedro, yung tatay ni Alan, yung lolo ni Alan Peter Cayetano, nandun ako.
nandun ako sa hilera ng mga Cayetano. Na may pangalan Priscilla. So, ibig sabihin, hindi mo ako pwede itakwil. Lahat ng video nyo, buksan nyo, nandun ako. Ngayon, siyempre, nalulungkot lang ako na siguro, baka medyo, hindi ko alam kung tama yung termino ko, baka naliligaw ka ng landas. Sir, ano ka ba? Yung pabor ka, Ano? erase. Hindi, kasi DDS na raw siya eh. So, Sabi mo, oo, parang may move na sinusuportahan niya mga Duterte. mga Hindi naman masama sumuporta. Pero sa botohan, alam mo na wala na kayong numero. Para tayo magbabasketball limahan eh. Kaya tatlo na lang kayo eh. So yung kumpleto na nakakasundo, doon tayo. Okay, assuming. Noong kumandidato si Duterte, sinuportahan natin. Sa utos, si President Bongbong Marcos, sumuporta kami. Naging si Duterte, dahil hindi natin kalaban si Duterte. Pero, yun nga sinasabi, bumalik tayo sa batas. Bakit nagkaroon ng mga kaguluhan? Sila din ang gumawa ng kaguluhan. Ako mismo, member ako ng tukhang-tukhang na yan. Marami tayong pinatahin eh. Kaya lang, dumating yung punto na hindi na dapat pakialaman yung mga walang warrant to arrest, yung mga hindi dapat patayin, napapatay. Which is wrong. Ang batas o, kinakailangan hulihin yung kriminal. Ngayon, yung tanong ko kanina, dahil sinasabi mo na sinusuportahan ko ngayon si Duterte, wala naman problema doon. Pero I'm telling you, the majority of the Filipino people is supporting the Commander-in-Chief na other than Ferdinand P. Marcos. So, mensahe sa pamangkin mong si SP Alan Cayetano, Alan Pinaganda. Huwag na natin sabihin pamangkin kita. Kasi parang hindi mo yata ako natatandaan. Kumakain pa ako sa bahay niyo. Wala nung assembly ba, kasama ko yung tatay mo. Ngayon, Cayetano. pag sinabi mo sa akin na ako ay hindi mo kilala, tingin ko magpalit ka na ng apelyido. Baka Duterte ka na. Baka Alan Peter Duterte. Diba? Grabe naman yun, sir. Ha? Grabe naman yun, sir. Hindi. Ako kasi, tanungin mo ako, Sige, sir. ano ang pangalan ko? Hindi ko pwedeng itago. Ba't pinatago ang pangalan ko? Ano pangalan? matagal ako sa television. Sir, ano pangalan mo nga? Ako po, si Edwin Cayetano. Well, hindi ko pwedeng itago yung pagmumukha ko. Mula noong 1972, up to the present, madalas po ako sa television, sanay po ako sa interview. Tama. Ngayon, hindi natin pwede sabihin na tayo ay sumusuporta kay ganito, kay ganyan. Hindi. Ang sinusuportahan mo namin ang Constitution. Pag sinabi Constitution, sumunod ka sa batas. Katulad ng Senado. Hindi naman nila nabili yung Senado eh. Ang Senado ay sumbungan ng taong bayan. Ano nangyari? Hindi nila pinapakinggan ang mga taong bayan. Nagkakagulo. Hindi ba yung sinasabi nila na susuporta sila? Kinakailangan sumuporta ka sa ating Constitution. Huwag natin itago yung ating nalalaman. Abogado ka pa naman. Diba? O, pagkatapos sasabihin mo, sumusuporta kami doon. Wala naman pumipigil sa iyo. Pwede ka naman tumira doon sa bahay ni Duterte. Pero yung taong bayan, huwag kunin nyo yung damay. Siguro itong pagsasalita ko. Kasi magaling sa monitoring yan eh. Alam niya na ako nagsasalita ngayon dito. So, sir, bali, ito na lamang po no, yung masasabi natin. Salamat po, sir. Mensahe na lamang po sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng kaliwat ka ng pagbabati ko sa kanya. Mensahe para kay BBM. Alam niyo po si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, wala akong masasabi dyan. Wala akong pwedeng ipukol sa kanya. At ako ay natutuwa sa kanyang mga hangarin at kanyang mga plataforma. Kahit na anong bato mo sa kanya, kahit na anong galit mo, kahit murahin mo siya, napansin niyo ba hindi kumikibo si Presidente? Ganon siyang kabait. Kasi ang isang mabait at matalino, hindi po nakikibuyan. Ang gusto niya, puro aksyon at programa. At tignan sa likod ng kanyang pamahalaan ng gobyerno ng Ayan, Pilipinas. so, Sir Edwin, no? Yeah. Maraming salamat sa oras Maraming mo at salamat, minsan sir. sana magkadaupang palad pa rin tayo.